Ayun, Happy Lord's Day po ulit again sa lahat. At bago ako magsimula ay banggitin ko lang ulit yung resource na ginamit dito sa study natin. Nakalimutan ko siyang banggitin last time na paalalahanan lang ako ni Pastor Joseph na nung tinanong niya ako. So, yung resource natin dito ay yung sinulat ni Matthew Everhard na libro, which is yung Holy Living, 70 Resolutions of Jonathan Edwards for Christian Living. So, si Matthew Everhard ay isang Reformed Presbyterian. Salamat din kay Brother Joel dahil meron pala tong YouTube account. So, napakinggan ko rin yung mga ilan niyang videos at yun nga, mayroong mga kinalaman din sa buhay ni Jonathan Edwards. No? So, recap lang po sa last nating na napag-usapan last week bago tayo magpatuloy. So, una ay napag-usapan natin last time yung maiksing profile ni Jonathan Edwards, kung sino tong sumulat ng 70 resolutions. Tapos nakita rin natin na yung 70 resolutions ay pwede nating i-divide into 3 basic categories, yung existential, yung ethical, and then yung eschatological resolutions. At yung napag-usapan nga natin yung unang category, which is yung existential, na basically this answers the question, why do we exist? Yung ano yung purpose kung ba't tayo naririto. At yung summary nga nun brings us to mind sa summary ng commandments, which is to love God and love people. Tapos napag-usapan din natin yung faith and assurance, since ang purpose ng buhay natin is to live for God. Nakita din natin yung struggle ni Edward sa kanyang faith dahil hindi siya nag-fit sa standard ng kanilang panahon, yung Puritan morphology, kung naalala niyo yun, na hindi siya dumaan dun sa lahat ng period na binanggit doon. Kaya sinulat niya yung resolutions niya sa 26 na to cast away such things that abate his assurance, dahil nagkakaroon ng pagre-rely yung mga tao sa sistema rather than kay Christ. Pero at the same time, nagkaroon din siya ng tendency to rely on his own strength. Nung sinulat niya yung resolutions niya na yung exercise of His grace should be better than the previous week. So, puro pataas. At kinonsider yun na least na nagawa niya dahil sa sarili niyang mga self-examination. So, at dito, magpapatuloy na tayo sa ating resolutions at pag-uusapin natin yung second category, which is yung ethical resolutions. So dito, sa category na to ay sinusubukan namang sagutin yung tanong na paano ako mamumuhay. So how should I live my life as a Christian? Pero yun nga, dahil alam na natin yung purpose ng buhay is to live for God at love God and love people, at ibigin yung Diyos at ibigin yung kapwa. So paano ngayon yung itsura nun? So makikita natin yon sa ating mga relationship, sa temperament ng ating pananalita, at maging sa mga kinikilos natin sa ibang tao towards other people. At kung paano din natin gawin yung ating mga duties sa ating buhay. So bago natin tingnan yung mga resolutions na related dito, at i-differentiate muna natin kung ano yung ethics and morality, since yung root word ng ethical resolutions is ethics. So according kay R.C. Sproul, so ethics is concerned with what ought to be done, while morality is concerned on what is done. So kumbaga, ang ethics is what essentially right. Ito ay standard na labas sa ating mga sarili, so mas mataas siya. So therefore, ethics is the loftier goal, at ito dapat yung inaasam ng bawat isa. So in contrast, yung morality naman, ito na yung present na ginagawa or patterns of behavior on a given society. Kaya kung nakakapanood kayo ng mga debates, especially sa Christian, tapos presuppositional apologist pa, tapos versus an atheist, tapos pag dumako sila sa usapin ng moralidad, ay tinatanong nila, by what standard? So paano siya nag-arrive sa ganong klase ng conclusion na para ma-determine kung ang isang bagay ay masama o ang isang bagay ay mabuti. So basically, ang tinatanong doon ay ano yung ethics mo behind your morality. So tayo bilang mga Kristiyano, ang ethics natin ay kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, kung alin yung tama at mali. And as we look on the second category ni Edwards, ay titingnan natin on how he pondered on how we should live
by God's standard and how he should establish yung peace sa kanyang relationship and how to control himself para sa mga pwede niyang masabi at makilos na pwedeng makasira nga sa relasyon na yun at kapayapaan. So nilista ko lang dyan yung mga, tama ba nalista ko dyan? Yung mga resolutions na related dito, pero ilan lang yung titingnan natin. So meron lang tayong 3 punto for this category. So una is dealing with people we have conflict with. We have conflict with, so resolutions 33 yan. So let me read lang yung resolutions 33. Sabi ni Edwards dito, resolve always to do what I can towards making, maintaining, and establishing peace when it can be without overbalancing detriment, damage, or harm in other respects. Nice ko rin basahin yung diary entry na relevant dito sa resolution na to para mas maunawaan natin yung reason kung ba't niya nasulat yung resolution na to. So, nung December 26 din, Wednesday, sabi niya dito, early in the morning, yesterday was hindered by the headache all day. So, 26 niya sinulat to. So, nung Pasko, makaranas siya ng sakit ng ulo. And sabi niya dito, though I hope I did not lose much, made an addition to the 37th resolution concerning weeks, months, and years, and at night, made the 33rd resolution. So makikita natin doon sa diary na narinig na meron siyang, yun nga, iniindang sakit ng ulo, pero makakonsider natin na hindi ito limited lang doon sa physical na sakit. Dahil nga, sinulat niya kinagabihan, yung 33rd resolution ay maaaring may kinalaman din to sa emotional niyang nararamdaman dahil yung 33rd resolution ay may kinalaman sa pag-maintain at pag-establish ng peace. So maaaring may nakasamaan ng loob si Edwards dito or hindi niya na-control yung pananalita niya at nakapanakit siya ng iba at yun yung iniisip-isip niya nung araw na yun. So alam natin na mahirap magtrabaho o gumawa ng kahit ano kapag may bumabagabag sa isip natin. So yung nakaraang devotion ni Tito Jacob ay nabanggit niya doon na mahirap manalangin kapag meron tayong nakasamaan ng loob. Totoo din to sa mga iba nating ginagawa. Kaya yun yung marahil yung nararanasan ni Edwards dito. Kaya kung babalikan ulit natin tong resolution, ay may makikita tayong 2 part dito na kailangan gawin ni Edwards para masunod niya tong instruction. So una dito is, sabi niya dito, always to do what I can towards making, maintaining, and establishing peace. So ito yung mga dapat niyang gawin para hindi niya nga masira yung kapayapaan na yun. At may paalala sa atin dito si Apostle Paul sa Ephesians 4:26, to not let the sun go down on our anger. So may utos sa atin to not delay reconciliation. So sa bawat conflict ay nararanasan natin ay palaging merong 2 partido. So either tayo yung offender or tayong offended. At pwede nating makita yung mga sarili natin sa either end na yon. Pero the Bible teaches us that in either way, be the first to take initiative to reconcile. So kung tayo yung offender, ito yung sinabi sa Matthew 5:22-25, sa atin na mga nagagalit sa ating kapwa, sa sino man yung nagbibigay ng masasakit na salita, so bago tayo pumunta sa altar para mag-alay, ay makipagkasundo muna. So bilang mga naka-offend, may duty tayo na makipag-ayos. At ganoon din, kung tayo naman yung offended, yun makikita natin sa Matthew 18, na oo nga, yung paglapit dito nung na-offend is to correct yung kanyang kapatid o yung naka-offend nga sa kanya, pero yung purpose nun is to gain the brethren or the brother. So again, it's talking about the reconciliation. And for Edwards, isa sa reason sa pagsulat niya dito sa resolution na ito is he wanted to make that mature decision to prioritize relationship than being right. Ito yung sinasabi rin ni Apostle Paul sa Romans 12:18, that if it's possible, live peaceably with all men. So pero yung second part ng resolution, ito naman yung pangbalanse. Sinabi niya dito na when it can be without overbalancing detriment in other respect. So ito naman, although sinabi natin na pinaprioritize yung relationship,
pero not to the point of losing his integrity in the process. Kaya yung lesson na matutunan natin dito is to do as much as you can to reconcile and resolve conflicts without compromising integrity and not add sin to sin. So naisip ko lang dito kung anong ibig sabihin ba nun. Halimbawa, you're switching places. Halimbawa, ikaw yung na-offend. Ilalagay mo yung sarili mo sa offender. Sige, ako na lang yung naka-offend para wala na lang gulo. So walang naayos talaga at yung kasinungalingan pa yung nagmukhang anyo ng pakikipag-ayos. So hindi yun yung tinuturo sa atin ng Bible. Tapos punta naman tayo sa second point ng category na to, which is convictions, aspirations in the presence of authority. So Resolution 46 yung titingnan natin. Sige, let me read. Sabi dito, resolve never to allow the least measure of any fretting, uneasiness at my father or mother. Resolve to suffer no effects of it, so much as in the least alteration of speech or motion of my eye, and to be especially careful of it with respect to any of our family. So, kung mayroong application, may isang application, yung point 1 natin, on how to maintain peace ay itong Resolution 46 ni Edwards na sinulat niya specifically sa kanyang mga magulang. So, background lang ulit sa resolution na to. Nung April 1723, so I think end ng April yun, yung isa sa mga earlier ministry ni Edwards dito ay nagpastor siya sa isang congregation sa New York, pero yun nga, dahil temporary pastor lang siya doon, ay natapos. So, kinakailangan niya ulit na umuwi sa kanyang mga magulang. And what follows that is that kailangan niya ulit mag-submit sa authority ng kanyang parents. So, bilang isang young adult, so a budding prodigy, dahil matalino nga to si Edward, ay mahirap ito dahil kasi nagsisimula na siyang planuhin yung mga gusto niya sa buhay, based sa mga convictions niya at mga aspirations niya. Kung gaya ng mga sinasabi na he is becoming his own man. Pero ayun nga, nangangailangan siyang bumalik sa kanyang magulang at kailangan niya mag-submit ulit sa authority niya. At yung causes ng friction at tension sa pag-uwi ni Edwards ay may kinalaman dun sa relationship niya sa tatay niya. Dahil nga, hindi dumaan si Edwards dun sa Puritan morphology, so palagi siyang kinekesyon ng tatay niya sa authenticity ng conversion niya. Sabi ni Wilson Kimnock, isa siyang editor ng The Works of Jonathan Edwards, sabi niya dito, however intense his son's inward burnings may have been, it is unlikely that Timothy Edwards, yung tatay, readily accepted them as constituting an authentic conversion if they did not have that prevailing structure, which is yung Puritan morphology. Kaya yun yung isa sa mga tension ng pag-uwi ni Edwards. No? Kailangan niyang harapin yung pagdududa sa kanya ng kanyang ama. Pero interesting, yung second na tension dito is yung pagmamicromanage naman ng tatay niya sa karir niya. So, yung ginagawa ni Edwards ng panahon na to, ay naghahanda siya ng kanyang master's thesis na ipapasa niya by September. So, April, natapos yung kanyang pastoral ministry sa New York. Umuwi siya, tapos naghahanda siya ng kanyang master's thesis. Pero si Timothy Edwards, ang inaasikaso naman niya yung pagpapastor ni Edwards sa Bolton, Connecticut. At maraming sasabi na sobrang excited yung tatay niya. Pero again, hindi ito nangyari kasi hindi yun yung niloob at hindi rin yun yung ginusto. So most likely, sa mga panahon na yun, ay nakaramdam din ng resentment si Edwards between yung tension doon sa desires niya, mga gusto niya mangyari, mga aspirations niya, at yung pangailangan niya na i-humble yung sarili niya sa kanyang magulang. And ang pinakamagandang halimbawa natin ng pagpapakumbaba ay yung ating Panginoong Jesus sa Philippians 4, or rather Philippians 2, 5 to 8, kung saan ay dininay niya yung sarili niya, yung pribilehyo ng pagiging equal sa Diyos, dahil siya ay Diyos ay hindi niya kinuha habang siya ay nandito sa lupa, sa inkarnasyon, ay nagpakumbaba siya at sumunod sa kanyang ama hanggang kamatayan. So although hindi natin masasabi na totally dininay ni Edwards yung sarili niya, dahil may mga sarili nga siyang conviction,
at yun nga, di nga nangyaring kagustuhan ng tatay niya, ay may maganda pa rin tayong matututunan sa resolution niya na ito, na hindi niya hinayaan yung mga pinakamaliliit na expression, whether sa pananalita niya or facial expression, na pwedeng mag-dishonor sa kanyang magulang at suwayin yung Diyos sa kanyang fifth commandment. So, yun yung lesson na matutunan natin dito. Do not allow the smallest and negligible actions and speech because of perceived potential. Kung nakikita natin na mas meron tayong kayang marating sa mga sarili nating aspirations or realized accomplishment, kung meron man tayong na-accomplish, hindi natin pwedeng gawing lisensya yun to disobey God. So, ayun yung pwede nating matutunan sa resolution na to. So, punta na tayo sa last point ng ethical resolutions, which is dealing with emotions. Ang babasahin ko dito is yung Resolution 59 ni Edwards. So, sabi dito, resolve, when I am most conscious of provocation to ill nature and anger, that I will strive most to feel and act good-naturedly, ye at such times to manifest good nature, though I think that in other respects it would be disadvantageous, and so as would be imprudent at other times. So dito, ang nakikita lang natin dito ay si Edwards is prone to anger or pagiging irritable, mean-spirited, and bad-tempered. At aware si Edwards doon dahil sa previous resolution niya, yung 58 naman, ito yung sinabi niya, resolve not only to refrain from an air of dislike, fretfulness, and anger in conversation, but to exhibit an air of love, cheerfulness, and benignity. So dun sa first step, nakita natin na yung pagnanais ni Edwards na huwag mag-iwan ng mabigat na pakiramdam na dulot ng maaari niyang hindi makontrol na galit or mairita, yung air of dislike o parang merong atmosphere ng sa paligid na hindi mabigat or mabigat rather. So, dahil yung emotion natin ay nakaka-apekto rin sa appearance ng tsura natin, yung mga nakakita naman sa paligid natin, naapektuhan din pag nakikita yan. So, dito sa resolution na to, may dalawa tayong pwedeng matutunan at kung ano yung tinuturo sa Bible. So, una, our emotions should not dominate our inward and outward appearance. So, yung keyword po dito is dominate. Hindi po natin ibig sabihin na bawal na tayong makaramdam ng galit. So, hindi tayo parang stoics na walang expression sa mga mukha natin. But rather, what we're saying that the Bible teaches us that we have influence over our emotions. So, for example, there is a time for rejoicing, even rejoicing with trembling. Mabasa natin yung sa Philippians 4. Sabi doon, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Or sa Psalms 2:11, sabi doon, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. So, kung may time for rejoicing, there's also time for weeping. Sinabi rin sa Romans 12:15, yung second part, weep with those who weep. Or sa James chapter 4:9, sinabi doon na be wretched and mourn and weep, so let your laughter turn into mourning and your joy be gloom, or to gloom rather. So hindi natin ibig sabihin dito na disregard natin, so bilang disclaimer, yung cases na may mga tao talaga na prone to emotional breakdowns. Pero what we're saying here that itong mga biblical admonitions na to, mga are in the imperative aspect. So inuutos to. So we can conclude na we can influence our emotions. So our emotions should not lord over us. Yung pangaral last week ni Brother PJ, sinabi doon, di ba? Yung kalungkutan ng isang mananampalataya. Sinabi na, why are you downcast, O my soul, and why are you troubled within me? Hope in God. So may pag-uutos sa kanyang sarili na manumbalik. So ang pinupunto lang natin dito ay dapat hindi tayo ma-lord over ng ating emotions kasi at pwede nating ma-influensyan yung pwede nating maramdaman. So kung may mga practical advices lang dito kung paano to gagawin, yung una is syempre manalangin. Kasi yun lang ang pinaka-available kung lalo na kung mag-isa ka. Na idudulog natin sa harapan ng Diyos yung nararamdaman natin. Second is yung
ayan, yung isa sa mga blessing ng kabilang sa isang local church ay pwede nating mailabas din sa brethren yung mga nararamdaman ng kabigatan na nararamdaman natin. So yung second na pwede nating matutunan dito ay we should not be pretentious in our emotions din. So sinabi din sa resolution na to na that he will strive to act good-naturedly. So kapag nakakaramdam siya ng galit, pero sinabi din that in other respects, it would be advantageous or imprudent. So hindi ba pagpapanggap yun na nagalit ka na tapos ipigilan mo magalit? So there's a difference ng pagpapanggap at superficial na anyong masaya sa pagsupil sa galit. Ito yung matututunan natin sa Proverbs chapter 14:29 na it is wise to delay one's anger. Sabi doon, whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. So yung matututunan po natin dito na lesson is we should constantly tune our hearts to the heart of the Lord Himself. So, balak sana palitan yan kasi parang ang vague, kaya meron diyang sa notes niya na palit. Pero ito lang naman yung ibig sabihin ko dyan, nung sinunod ko yan, na imbes na sa nararamdaman natin at the moment, yung magiging basihan ng mga sasabihin at ikikilos natin, ay tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Imbes na mag-tune in yung heart natin sa emotions natin at the moment, let's listen kung ano yung sinasabi ng Diyos on a particular moment through His Word din. And with that, punta na tayo dito sa last category natin, which is yung eschatological resolution. So dito, it basically answers lang yung question na what will become of me when I die? So familiar na tayo sa eschatology kasi meron na tayong 3 Sundays na pinag-aralan ito na tinuro sa atin ni Pastor Joseph. Pero may dalawang ding subdivision itong eschatology. So una, yung historical eschatology. Ito nga yung global scale, end of times, pagdating ni Christ. Yung tinuro sa atin ni Pastor Joseph sa mga iba't ibang views ng millennial views, pagbabalik ni Kristo. Pero yung pag-uusapan natin dito, yung pangalawang subdivision, which is yung personal eschatology, na kung saan ang tinutukoy naman dito ay yung dulo ng buhay ng isang individual at paghahanda sa kamatayan at pag-iisip sa eternal na kapakanan ng isang tao. So meron tayong 2 punto lang na titingnan dito kung paano ito pinag-isipan ni Jonathan Edwards. So una, meditating on life's brevity helps us to live more purposefully. So resolution 5, 6, 7 yung pwede nating matingnan related dito. So, let me read lang resolutions 5. Sabi niya dito, resolve never to lose one moment of time, but improve it the most profitable way I possibly can. So, sinasabi lang dito ni Edwards is maging productive tayo sa ating paggamit ng oras. Nung Monday class, nagkaroon tayo ng class na tinuro ni Brother Arvin regarding academic excellence. At isa sa mga napag-usapan doon ay proper use of time. So, ang kadalasan na uubos ng oras natin is yung mga diversion at hobbies natin. So, hindi naman masama yun in and of themselves, pero yung keywords kasi dito is nauubos din yung oras. So, isa sa mga ginagawa ni Edwards nung time niya, especially nung nagta-travel siya, kasi na-train si Edwards na kapag nag-iisip siya, lagi siya nagsusulat. So, kapag nagta-travel, yung means of travel kasi nun is kabayo. So, either siya yung nasa kabayo or nasa karwahe. Napakahirap magsulat. So, yung panulat pa nun, yung quill, hindi sausaw. Kaya ang ginagawa niya madalas ay tumitigil siya kapag halimbawa merong idea na pumapasok sa isip niya, tapos magsusulat siya sa scrap paper, tapos dinidikit niya sa damit niya. Sa ibang account naman, ang ginagawa niya, may dala siyang chalkboard kasi mas madali nga namang magsulat doon. Tapos lahat ng mga ideas niya na nasulat, pagbalik niya ulit sa studies niya ay magamit niya. So this is one way of kung paano nakikita na pinapahalaga ni Edwards yung kanyang oras. So hindi niya hinayaan na even yung travel time niya ay hindi productive.
So, makita rin natin na Edwards really despises wasting time kasi in one of his sermons na sa Ephesians 5:16, ang title nun is Preciousness of Time. Gumamit siya ng mga vivid images para ipakita kung gaano kahalaga yung oras. Ang isa sa mga ginamit niya doon is it is like morsels of bread in the bag of a pilgrim traveler. So mga peranggot na tinapay na dala ng manlalakbay that it might run out before the journey ends. So talagang kailangan pahalagaan. Or it is a waning sun streaking towards the horizon and never to rise again. At kung hindi pa yun ma-gets nung kanyang mga tagapakinig sa sermon na yun, yung last na image na yun yung nilagay ko sa notes natin, sinabi niya doon, to squander time is as reckless as making a sword, o not just from any ordinary metal, precious metal. Talagang pag-aaksayan mo ng panahon, paggawa ng materyales, only to what purpose? To stab oneself with it. Kung paano nakonsumo yung oras mo just to kill yourself. So ganun yung pagpapahalaga ni Edward sa kanyang sa oras, kung paano niya ini-emphasize ito. At ang hindi pagpapahalaga sa oras ay parang yung sun timer na yung buhangin, di ba? Pag nahulog na siya, hindi mo na siya may babalik eh. Tapos na. Ganon din sa buhay natin. Sabi sa Bible, that life is short and fleeting. Makikita natin yun sa Ecclesiastes 6:12 at James 4:14 na binabanggit doon na yung buhay natin is but a vapor. So kung walang pagpapahalaga sa oras, ay lilipas yung buhay natin na nasayang. At itong mensahe na to ay it goes across from young and old. So sa mga kabataan, sila ay may mga lakas pa na ang panawagan ay magamit sana yung lakas na yun para saliksikin ng Diyos. Pero napupunta sa ibang bagay. Ganun din yung mga tumanda na, tapos talagang kumakapit na lang sila sa natitira nilang lakas sa buhay kasi hindi pa sila handa mamatay. So ito yung larawan ng pag-aaksaya ng panahon. Kaya tingnan naman natin kung paano natin gagamitin productively yung oras natin dito sa sinulat ni Edward sa Resolution 6. Sabi niya dito, resolve to live with all my might while I do live. So, to live with all my might reminds us again of the first greatest commandment. Sa ibang passage sa Book of Mark, sabi doon, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, kung paano natin pahalagahan yung oras natin, gamitin natin to sa mga bagay na makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. At dito sa next resolution, sa 7, ay makita naman natin yung isa pang nakaka-motivate kay Edwards para pahalagaan yung oras niya. At ito yung pag-iisip niya sa sarili niyang kamatayan so he can have that constant state of readiness. Sabi dito sa Resolution 7, resolve never to do anything which I should be afraid to do if it were my last or if it were the last hour of my life. So yung pag-iisip ng huling oras na yung buhay natin ay magbibigay sa atin ng idea na napakaisi na lang na natitira. At ito nga yung nagre-reinforce dun sa Resolution 5 niya, na hindi mo talaga sasayangin kapag alam mo na saglit na lang. Kasi kung titingnan natin yung buhay, parang 70 years old, 80 years old. Pero sino makakapagsabi na mga kompleto natin yun? Gaya ng mga hamon na binibigay sa atin dito sa mga nakaraang pangaral. Paano natin malalaman na meron pa tayong sunod na linggo? Kaya yung aral na matututunan natin dito is life is short and fleeting. Make sure or make use of the time productively and for the glory of God. Dako na tayo sa last point ng eschatological resolution. So yung last point natin is meditating on life's brevity should increase our concern for the eternal state. So, ang isang indikasyon na may pakialam ang isang Kristiyano at dapat may pakialam ang isang Kristiyano sa walang hanggan ay yung pagkukumbisal at pagsisisi sa kanyang kasalanan. So, confession and repentance. Makikita natin yun sa Resolutions 8 and 68. So, let me read lang yung Resolution 8. Sabi niya dito,
Resolve to act in all respects, both speaking and doing, as if nobody had been so vile as I, and as if I had committed the same sins or had the same infirmities or failings as others, and that I will let the knowledge of their failings promote nothing but shame in myself and prove only an occasion of my confessing my own sins and misery to God. So, para pagsisihan natin yung kasalanan natin, it requires na dapat ayaw natin sa kasalanan natin. Dapat meron tayong nararamdaman na hatred sa ating sin. Sa isa sa mga sinulat ni Edwards, yung The Religious Affection, sinulat niya to help determine then yung authentic revival at their time. Kasi dahil napakaraming revival na nangyari noon, meron ding mga counterfeit revival. So dito sumulat siya ng 5 marks of true conversion, at yung 4 doon is puro positive. So love God, love Christ, love truth, love His scriptures, love His word. Tapos isang negative, which is hatred of sin. Kasi kahit sino pwedeng magalit sa kasalanan kahit unbeliever. Lalo na kung yung mga nagkasala sa atin, daling magalit. Pero yung magalit tayo sa mga sarili nating kasalanan, mangyayari lang yun sa conviction ng Banal na Espiritu. Kaya dito, makikita natin na si Edwards, kapag nakita rin niya yung sarili niyang kasalanan, na hindi siya nakakaramdam ng pagiging self-righteous or conceited, lalo na kung naisip niya, parang kaparehas yun ng kasalanan ko. So, nakikita niya yung kasalanan ng iba sa lente ng sarili niyang kasalanan, at nandun yung panawagan para pagsisihan niya rin yung sarili niyang kasalanan. Basahin ko rin sa inyo yung Resolution 68. Kasi dito naman natin makikita kung ano yung itsura ng pagsisisi na ito. Sabi dito, resolve to confess frankly to myself all that which I find in myself, either infirmity or sin, and if it be what concerns religion, also to confess the whole case to God and implore needed help. Sabi dito ni Edwards is to confess the whole case to God. So meaning walang pagpapanggap, walang pagdadahilan, talagang i-confess yung sariling kasalanan. At kung pagko-confess sa sariling kasalanan, it requires honesty. Kasi wala rin tayong matatago sa harapan ng Diyos. Also, part din ng confession is to recognize na may mga kasalanan tayo na hindi tayo aware. Maging ito ay hinihingi natin ng tawad. Gaya sa sabi ng Psalms 19:12, who can discern his errors and declare me innocent from hidden faults. Kaya yung lesson na matututunan natin dito is we are not only called to love God or to love all of God, also to have hatred of our own sin. Because only by then will our need for grace be realistic. Unless na makita natin yung kasalanan natin, sabi nga ni Paul Washer, nagdiningning lang yung ebanghelyo sa backdrop ng ating itim na kasalanan. So hindi natin hahangarin yung biyaya kung hindi natin nakikita yung pangangailangan natin. At yung confession, yung isa sa makakatulong sa atin. So another, isa pang indication ng isang Kristiyano ay meron siyang pakialam sa walang hanggan, ay yung tinitingnan niya, yung walang hanggan, at yung pag-asa ng walang hanggan na si Kristo. So, makikita natin yon sa Resolutions 9, 10, 18, and 50, pero titingnan lang natin dito is 9 and 50. Sabi dito, sa Resolutions 9, resolve to think much on all occasions of my own dying and the common circumstances which attend death. So, maybe to some ay makikita to na parang napaka-morbid naman ng ganitong klaseng na isipin mo yung sarili mong kamatayan. Pero for Edwards, it is a relief. So again, another disclaimer, di po to panawagan para i-romanticize yung kamatayan, na bigyan siya ng mababaw na pagtanaw. May dalang kalungkutan ito, especially kung mamamatay ay yung mahal natin sa buhay, di ba? Tayo na maiiwan, tayo na mag-grieve. So, may kalungkutan po dito. But for a Christian, ang pagkukumpara po sa mga sariling alalahanin dito, sa mga problema, yung paghihirap, tapos titingnan natin yung realidad na matatapos ang lahat, nagiging relief yung pagtingin sa kasalanan.
Gaya ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 4, dun sa last verse na sinabi doon, it's just a light and momentary versus the eternal weight of glory. So, isa pa, itinuturo din ng gospel sa atin na ang yung kamatayan ay ginapinan ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. At kung tinalo na ni Kristo yung kamatayan, ay hindi na dapat depressing yung pagtingin sa katapusan ng buhay natin. Kundi tinitingnan natin at inaasahan natin yung mga pangako sa mga niligtas ng Diyos. So, let me read yung Resolutions 50 rather. Sabi dito, resolve, I will act so as I think I shall judge would have been best and most prudent when I come into the future world. So dito sinasabi lang ni Edwards na yung mga gagawin niya sa present time ay gagawin niya as if nandun na siya sa walang hanggan. Dahil yung pagtingin sa susunod na buhay ay nagpapalinaw sa kasalukuyan. Pag nagpapalinaw sa ngayon. Kasi kung yung pagbabalik tanaw o yung hindsight, palagi siyang malinaw. Especially kapag ina-assess natin yung sarili natin. Kaya merong mga regrets na sana hindi ko na lang sinabi yun para hindi sana kami ganito. Or pag-assess ng self-improvement na kung ito pa yung ginawa ko, di mas maganda sana yung kilalagyan ko. Pero kaya looking at the hindsight ay palaging malinaw and to live as if nandun na tayo sa future or nandun na tayo sa eternal life ay magpapalinaw sa atin kung ano yung gagawin natin ngayon. Dahil ang pagtingin sa buhay na walang hanggan ay tumutulong sa atin na makita yung karumihan ng kasalanan. Ganun din, ang pagtingin din sa buhay na walang hanggan ay tumutulong sa atin na makita yung mga bagay na walang kabuluhan at di na dapat pag-aksayahan ng panahon. So yung lesson na matutunan natin dito, so since the terrors of death have been overcome by Christ, so live as how we would live in eternity. So yun lamang po yung ating class sa resolution. So open na tayo for discussion and question kung meron man or reflection. Ay, pass Joseph. Clarify lang din. Ano yung Puritan morphology? Okay. Oo. Ano po yung Puritan morphology? Sige. Yung sinabi mo na hindi nag-undergo si Edwards, kaya hindi convince yung tatay niya na Christian siya. Pull up ko lang yung ano. Ay, nandyan ba? Okay. Ay, may sagot na. Ayun, sige. Yung Puritan morphology, ito ginawa ni William Perkins. Kasi at the time, parang succession ng periods na dapat maranasan ng isang tao para masabi na totoo yung kanyang pananampalataya. Hinahanap ko dito yung mismong succession eh. Pero ang isang naalala ko na hindi niya dinaanan is yung terrors of the law of God. So parang naalala ko doon yung book ni John Bunyan, yung Pilgrim's Progress, yung part na pumunta si Christian dun sa mountain, tapos may mga batas. So hindi dinaanan ni Edwards yun eh. So yung kanyang conversion experience is yung 1 Timothy, First Timothy ba? 2 Timothy 3? 1 Timothy 1:17, sabi niya doon, to the kings of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So parang nagkaroon lang ng pagkamangha si Edwards na dapat mamuhay ako para sa dakilang Diyos na to. So hindi siya, nag-skip siya doon sa, natakot siya sa cause ng sin. Pero again, hindi naman ibig sabihin na hindi niya pinipreach yung fear of God, kasi yung isa sa mga kilalang sermon niya is yung Sermons in the Hand of an Angry God. Yun lang, sa experience lang ba niya sa conversion, hindi niya naranasan. So, ayun lang, interesting lang kasi even at their time pala meron silang ginagamit na
na system para lang malaman kung totoong conversion yung pinapayag ng isang tao. Follow-up, Deacon. Sige po. Kailangan ba gamitin natin yan? Kapag nag-gauge tayo, mapamember, maganda ba siyang gamitin or hindi necessary? Sa akin hindi necessary kasi yung system na yun ay dapat kasi ang rule doon dapat madaanan lahat. So sa akin hindi siya dapat gamitin. Actually, mas gusto ko yung sinulat ni Edward sa Religious Affection kasi parang mas mas simple kung isang tao ba, mahal niya yung Diyos, mahal ba niya si Kristo, mahal ba niya yung katotohanan. So parang lahat ng yun ay dapat maranasan ng Kristiyano na parang prerequisite talaga. So rather than sa Puritan morphology, mas gusto ko yung religious affection na pwedeng gamitin to gauge. So, thank you, Pas. Sige, other reflection or question? Si Pastor D. Though yung sa discussion ng resolutions is not really focusing dun sa biography ni Edwards, pero bumabalik tayo dun sa diary kasi. So I was just curious na malaman kung yung during that time na sinusulat niya ba to or simulan nung, di ba may binanggit ka na taon na sinimulan niya tapos natapos niya? Less than 1 year. Less than 1 year? Iniisip ko kung wala pa siyang anak na ito eh. Magandang tanong po. Sige. Wala pa siyang anak dyan kasi pa siya, parang nagsisimulang Kristiyano, bata pa talaga siya. So isa to sa mga una niyang sinulat. At interestingly din, hindi niya to tinapos, hindi nag-last yung resolution niya na sinusulat niya hanggang sa huling edad niya, hanggang sa matanda siya. Parang tumigil siya less than a year. So, wala pa siyang asawa niyan, pero parang gano'n na lang yung pag-ponder niya sa sarili niyang lakad na naisulat niya tong mga resolutions na to para bigyan ng sarili niya ng instruction kung paano niya susundin yung Diyos. Actually, may mga comment din ng yung mga kagaya ni Eberhard na mga scholar nung gawa ni Edwards na yung resolutions niya is leaning on works masyado. Pero hindi naman natin siya sabi na by works si Edward kasi yung mga iba niyang gawa ay pumapatungkol din sa sovereignty ng Diyos at yung responsibility ng man. So yung instructions lang ba ni Edward sa sarili niya parang leaning do sa works. So, to answer, wala pa siyang pamilya niya. Actually, tumigil, isa sa mga theory kung ba't tumigil yan is nagkapamilya siya. Parang nawala na yung attention niya sa sarili niya. Tapos yun nga, nagpastor na, meron na rin siyang mga hinahawakang congregation ulit. So, parang napunta yung focus niya sa needs ng iba. Yun din kasi ang iniisip ko nga kanina parang nung ginagawa actually pag dinaanan mo yung resolution yun yung isa sa mga critics sa kanya na parang more focused doon sa self-improvement, self-examination, which is intended kasi to para sa kanya parang hindi naman niya to ginawa para sa church talaga, di ba? Na parang, pero kung i-apply natin, there are applications that we can apply for how we relate to the church, to other people. Kasi yun din yung isa sa mga sinasabi nila doon sa resolutions, parang wala nang focus doon sa mga nangyayari sa society, etc. Masyadong focus sa sarili. Pero yung outflowing or parang kapag nag-umapaw na yung evaluation mo sa sarili, ang unang maapektuhan nito yung society kung nasan ka di ba? Anyway, may lang din siguro na follow-up question. Parang katulad ng mga New Year's resolution. Gagawa tayo ng mga sarili nating mga New Year's resolution, tapos hindi natin siya nagagawa, nag-i-end siya sa frustration. Pero kay Jonathan Edwards, ano yung tingin mo na something unique dun sa resolution niya? Or ano yung nakita mo na
bakit hindi magli-lead sa frustration yung mga resolutions niya, even though parang napaka-imposible ng mga resolutions. Like for example, maging watchful dun sa oras, na yung lahat ng oras ko gagawin dito. Alam natin, we fail on that. Pwedeng halimbawa kung ititake to ng someone na medyo mababa yung pagtingin sa sarili, sasabihin niya, failure na naman ako. Pero how can we not end up na hindi ganun yung magiging tingin natin as we follow siguro or imitate yung same resolutions ni Edwards? Ayan, thank you. So, ang kaibahan actually nung resolution si Edward, kasi nga at this time din ay very common yung paggawa ng resolutions even dun sa mga secular, gaya ng mga leaders ng bansa. Pero yung kaibahan kasi nung resolutions niya, yung sa iba, it focus on kung paano sila magbe-behave, kung paano maging isang mabuting citizen. Pero kay Edwards, yung concern niya talaga yung kapakanan ng kaluluwa niya, yung relationship niya kay Christ, saka yung pag-ibig niya sa kanyang salita at sa Diyos. So, kung doon iikot din yung pinaka-motivation natin and not just for self-improvement, ay sa every time na mag-fail tayo, parang paalala yun na buti na lang yung Diyos yung nagpapanatili sa akin. And actually, si Edwards ay nakakaramdam ng mga frustrations sa sarili niyang resolution. Gaya nga ng isang binanggit doon sa faith and assurance na yung exercise of His grace dapat laging better than last week. So hindi niya yun yung pinaka-list niyang na-accomplish eh. Kasi yun yung nagpapa-frustrate sa kanya. Saka meron siyang ginawa before, dahil nga very systematic to si Edwards. So gumawa siya ng parang ano ba to? Naalala ko si Arvin dun eh, dahil parang data analysis ng mga na-accomplish niyang mga graces, yung mga failures niya. So, nung ina-analyze niya yun, parang nakikita lang niya, parang puro ako pa niya. So, may mga frustration si Edward, pero isa sa mga nagpanatili sa kanya ay yung pinaka-main focus niya, which is yung concern siya sa kanyang kapakanan. Yung mga frustrations niya, nagdadala sa kanya to either, ang frustrations niya kasi kadalasan yung shortcomings niya sa Diyos, so sin. So, nagdadala sa kanya to confess his sin at to how to be a better brethren sa iba. Kung paano niya makikipag-relationship, especially siya, pastor din. So, isa sa mga struggle niya din doon ay yung kung paano siya makibagay sa iba. So, may mga ibang nagsasabi na yun nga, masyadong seryoso, mean-spirited. Pero ayun, lahat yun ay naiisip ni Edwards at gusto niyang i-improve. Ayun, para ma-fulfill niya yung first saka second commandment. Greatest commandment is to love God and love people. Thank you. Siguro i-emphasize ko lang yung sinabi ni Tibon Gino with regards sa importance ng confession. For us not to end up with frustrations, we should end up with confession instead. Yeah. Thank you then, Pas. A question. Si Brother Arvin. Siguro yung mga questions ko regarding to sa eschatological resolutions. Siguro yung sa una, ano ba to si Jonathan Edwards? Ano ba yung eschatological leaning niya? Yun lang siguro, yun muna. Actually, hindi ko na-research yung position niya mismo. Pero yung eschatological resolutions dito is pumapatungkol dun sa personal eschatology na tumutukoy lang sa kung ano yung katapusan ng isang individual and hindi yung historical eschatology na global end of the ages. So yung focus ni Jonathan Edwards, kung based sa pagpapaliwanag din kanina, na para kahit kaninong leaning to, whether post-meal, meal, pre-meal, dispe. Kasi parang ang focus niya kasi dyan is yung ano ba yung anong nangyayari sa akin pag namatay na ako. Parang yun yung reflection, gusto niyang i-meditate. Anong kalalagayan ko eternally? If I die today, saan ako? Ano yung kapakanan ko sa eternal life? Ano yung pupuntahan? Parang yun doon umiikot yung resolutions na to. Wala siyang ini-influence na
post-meal or A-meal or pre-meal. Yun ano lang din, dagdag ko na lang Deacon. Kasi maganda nga na kahit pa paano may personal eschatology. Kasi kung focus lang tayo sa historical eschatology, nag-focus lang tayo sa pagiging divisive natin. Ay, hindi siya amil eh. So, ba't siya pakikinggan? Yung mga ganun na concept. So, sana malaman pa rin natin kung ano yung stance ni Edwards kasi makaka-apekto talaga to sa ano natin, sa eschatological stance natin. And second point din doon, na siguro yung sa personal eschatology, ito yung sinasabi ba natin na iba-iba to para sa bawat Kristiyano or common ground natin to? Kasi baka ito yung para talaga yung Jonathan Edwards eh. Or sa atin pwede ba magkaroon ng pagkakaiba din kay Jonathan Edwards? Yun lang naman. Ang masasagot ko dyan ay, iba-iba yung yung isipin natin. Pero isa kasi yung yung pupuntahan talaga eh. Or dalawa. Either eternal death or eternal life. So, ang rationale ni Edwards para maisulat yung mga resolutions niya dyan ay para ma-examine yung sarili niya at matulungan yung sarili niya na nahangarin yung eternal life. So, iba-iba kung paano natin na-execute yun, pero isa yung ending ng lahat. Sige, salamat Deacon. So, Joel. Deacon, question po. Yung kanina nabanggit niyo si Timothy Edwards, yung tatay niya, parang nagda-doubt sa salvation ni Jonathan Edwards dahil hindi niya na-meet yung sa morphology. Yung time ba na parang gusto na niyang magpastor yung anak niya doon sa yung kung saan siya nagsiserve, ibig sabihin ba parang nawala na yung doubts na yon, tsaka nagkaayos ba sila nung tatay niya, or base doon sa sa study ni Matthew Everhard? Yun yung interesting dun. Pagkabanggit nung unang tension, binanggit agad yung second tension. So, hindi ko alam kung anong dynamics ng relationship nila ng tatay niya. Pero isa yung pwede nating tingnan dun, which is nag-struggle si Edwards na ma-maintain yung na ma-honor niya yung magulang niya despite na meron siyang ibang conviction, ibang gustong gawin. Kasi kung tutusin naman, hindi naman kasalanan yung kagustuhan ni Edwards eh. Meron lang din talagang gusto yung magulang niya para sa kanya. At siguro nag-resolve siya sa ground niya na ito yung gusto kong gawin. Pero yun, with this resolution dun, I think 33 yun, kailangan magawa niya yun while maintaining na nilarespeto pa rin niya yung magulang. So, ayun. Thank you, Deacon. Tapos last question po is, yung sa conclusion ni Matthew Everhard, kapareho ba siya doon sa kaninang nabanggit niyo na even though mukhang parang legalistic yung mga resolutions, does the book or yung Holy Living na book ni Matthew Everhard, nagkaroon ba siya ng same conclusion na kailangan i-confess kapag may frustrations with not meeting the resolutions on your own? Kung conclusion ng kabuuan ng libro, hindi ko nakakita or baka di ko lang maalala. Pero yung doon sa resolution ng regarding sa faith and assurance, nag-comment doon si Everhard na ang titingnan pa rin ay yung ang inaasahan pa rin natin is yung yung effectiveness ni Christ sa kanyang pagdiligtas. At binibigyan din niya ng consideration yung pagsulat ni Edwards kasi sa Bible din ay tinuturuan tayo na merong resting and striving. So parang in consideration na lang din sa sinulat na yun ni Edwards na maaaring nag-focus siya doon sa striving. Pero yun nga, sa kabuuan ng mga nag-aaral ng mga gawa niya, yun lang yung comment nila na leaning sa by works. Pero yun, kung titingnan naman yung mga ibang ginawa ni Edwards, hindi naman siya by works. Naniniwala pa rin siya sa 5 solas. So by grace alone, by faith alone, through Christ alone. Yun. Thank you po. Deacon Marlon. Bilang mga Kristiyano, I think dumaan tayo dun sa
time na sobrang on fire natin, and we could agree with Jonathan Edwards writing this resolution, especially nung mga early days ng Kristyanismo natin. Pero one thing na sinabi din ng Bible is huwag tayong mag-commit ng mga hasty vows. And sa mga ganitong klaseng resolution, parang ito yung unang maiisip natin eh. How do we balance na we wanted to do something like what Jonathan Edwards did to remind ourselves na ito yung pag-ibig natin nung unang nangyari. At the same time, hindi tayo takot na mag-commit ng vow sa Diyos. Yun yung question ko. Paano natin ibabalance yung ganong klaseng standing? Magandang tanong yun, Dico. So, paano ba mababalance yun? Tingin ko, kung gusto nating tularan din yung ginawa ni Edwards, kasi nung ginawa niya to, sinulat niya to, hindi lang naman siya, may masulat lang. Talagang pinag-isipan niya to, talagang sa mga karanasan niya, nakikita niya. So, yun, I think talagang pag-isipan. Tapos, again, prayerfully din, habang kung sinusubukan natin mag-compose ng mga sarili nating resolutions, either sa mga experience natin or matuklasan natin sa sarili natin na, ay, pag ganito pala, nagtitik pala ako. So, parang maglalagay ako ng reminder na every time na pagdadaanan ko to, so parang instruction mo lang sa sarili. Pero again, yun ay hindi infallible. So, alalahan natin na yung resolutions is not infallible. Pero sinisikap natin to at least articulate yung mga tinuturo sa Bible na okay, sige, ganito ko siya i-apply. So, parang nag-notes ka sa Bible sa mga natutunan mo sa sermon, natutunan mo sa reflection mo sa devotion mo. Then, sikapin mo na gano'n. Parang lalagyan mo ng paa yung pagsunod sa, parang attempt lang naman yun. Parang sisikapin mo. At kung mag-fail, edi balikan natin yung sa sinabi talaga ng Diyos. Parang may nasulat ka na parang walang sense na resolution. So, lang din. Wag natin ipantay sa salita ng Diyos yung resolutions na. Siguro, meron pa ba? Or, okay, going once. Si Pas Joseph. Last na, Deacon. Yung number existential resolutions, bakit importante na malaman natin yung existential reason ba't tayo nabubuhay sa mundo? At kapag wala tayong awareness, kaalaman dun sa existential reasons na yon, ano yung magiging problems natin? Okay. Thank you sa question, Bas. Yung sa mahalaga na malaman natin yung purpose natin sa kung ba't tayo nilikha ay kasi yun nga, kung hindi ay magkakaroon tayo ng katulad ng philosophical na theory na existentialism ba ang tawag doon? Yung isang philosophical theory na existentialism na basically yung sinasabi niya, pwede nating i-define yung mga sarili nating purpose. Ang problema kasi doon, hindi natin nilikha yung mga sarili natin, may lumikha sa atin. So it's just in order na alamin natin kung ano yung gustong mangyari nung lumikha na yun, kasi siya lang yung may otoridad to say kung ba't tayo narito, anong dahilan, ba't tayo nilikha. Delikado yun kasi magkakaroon ng maraming standard, nag-iiba-ibang standard, at nagiging inconsistent sa mga sariling standard. So kaya mahalaga na matutunan yung existential na resolution ay para tawagin lang tayo pabalik kung sino yung lumikha sa atin at alamin kung ano yung purpose natin kung ba't tayo nandito. Okay. Sige, di na lang po muna yung ating discussion at let's close in prayer.
Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the Bible class na aming ginawa. Salamat po sa mga discussion questions. Salamat po sa buhay din ni Jonathan Edwards na worthy to imitate, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mapaalalahanan kami sa mga naisulat niya na resolutions, kung paano namin pwedeng gayahin ito as we desire to follow you, Panginoon, sa inyong mga salita. Kung paano yung mga natutunan namin ay hindi lang manatili sa isipan namin, kundi ay magkaroon din kami ng mga action plan. Paano namin ito gagawin? Ano yung itsura talaga ng pagsunod, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi nyo kami hinayaan na i-figure out lang ito sa mga sarili namin. Pwede naming makita yung inyong pinahayag na salita para pagmulan ng bawat resolution, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain nyo rin yung aming lunch na nawa yung fellowship din ay maging mapunga rin yung mga pag-uusapan namin. Salamat po ulit, Panginoon, sa araw ng pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.